Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Ako po muli ito si Timmy, at medyo matagal-tagal na din po na hindi ako nakapagpadala o nakapagbahagi ng aming karanasan dito sa Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Kasama ko po ang mga kapatid at mga pinsan ko noong naranasan namin ang hindi ko malaman kung nakakatakot ba o nakakatawang pangyayari. Teenager ako nung naranasan namin ito, kasama nga po ang mga pinsan ko at kapatid. Yung kapatid ko na sina Dodoy at Nonoy. Yung magkakapatid naman na pinsan ko na sila Jolet, Ambo, Neneng at Inday. At ang dalawa pang magkapatid na pinsan ko din na si Anton at Mike. Sina Anton at Mike ay naninirahan sa Tapaz, Capiz. Samantalang kami naman ay nasa Dumalag, Capiz. Kapitbahay namin sina Jolet. At kapag wala ng pasok mula Abril hanggang katapusan ng May, ay nandoon sa amin sina Anton at Mike nagbabakasyon. Kaya nakakapag-banding talaga kaming magpipinsan. Buwan ng Abril noon at paparating ang Holy Week at Huwebes ng umaga noon, naglalaba kami sa ilog at naliligo na din. Nang mapagkaisahan namin na babalik kinagabihan, kasi nga mang-iilaw kami ng isda gawa ng hindi malalim ang tubig. Mababa lang ito na hanggang tuhod lamang ang pinakamalalim nito. Kaagad kaming nagpaalam sa mga magulang namin pagka-uwi namin galing sa ilog. Pinayagan naman nila kami kasi nga madami kami at isa pa, hindi mahigpit ang mga magulang namin at hinahayaan nila kaming mag-explore ng lugar namin kahit gabi basta lang madami kami at susundin lahat ng bili nila. At yun na nga, maaga kaming kumain ng hapunan noon. 6:00 pa lang ng gabi ay nakakain na kami at matapos naming kumain ay naghanda na kami ng mga dadalhin naming gamit. Ako, yung bitbit ko ay ang screen bag at mahabang sanga ng kawayan na may patulis sa dulo. Baka sakaling may ahas sa daan, abay, mahahampas ko kaagad. Takot pa naman po ako sa mga ahas. Si Dodoy naman ang daladala niya ay yung baslay kung tawagin sa amin. Isa iyong improvised rifle na ang ginagawang bala ay maiksing bakal na kung tawagin sa amin ay kabilya. Yung pinakamaliit na hugis tapos pinatulis yung pinakadulo na korteng araw. Yun ang ginagamit nilang pambaril ng mga isda. Tapos sa bewang niya naman ay may nakasabit pang maiksing itak. Si Nonoy naman, yung bitbit niya ay yung isang mahabang kawayan na ang dulo ay may pabilog na net na ginagawang pangkulong sa isda bago nila barilin ng improvised rifle nila. May maliit at medyo mahabang itak din sa tagiliran niya. Si Jolet at Ambo, parehong rifle ang daladala nila at ang magkapatid na Anton at Mike ay karit ang pinabitbit ni tatay sa kanila at flashlight. Bale, 3 flashlight ang dala namin noon. Pagkatapos makapaghanda ng lahat ay umalis na kami papuntang ilog. Mula kasi sa bahay namin ay mga 30 minuto pa ang lalakarin bago makarating sa ilog. Umalis kami sa bahay ng 7:30 ng gabi at nakarating kami sa ilog ng 8:00 ng gabi. Siyempre, wala pang mga isda na nagsisilabasan ng ganyang oras kaya
Ang ginawa namin ay gumawa ng bonfire sa buhanginan sa tabi ng ilog. Nanguha ng mga mais at nag-ihaw. At yun, nagsipagkainan muna habang hinihintay mag alas 10 o alas 11 ng gabi bago lumusong sa tubig. Masaya kaming nagbibiruan sa tabing ilog, mga nag-aasaran at nagkukwentuhan ng mga anime na napapanood namin sa telebisyon. Hanggang sa naisipan muna naming manguha ng suso sa ilog. Yung itim na suso na nanginginain ng lumot sa batuhan at hindi nagtagal ay nakarami na din kami. Mag-aalas 11 na at lulusong na sana kami sa tubig nang makita ng pinsan kong si Anton ng isang kulay itim na baboy. Mukha siyang baboy damo pero napapaisip kami kasi hindi naman gubat ang paligid ng ilog. Isa itong malawak na taniman ng mais, mani, kamote at iba pa. Wala kang makikitang masukal na kakahuyan na malapit sa ilog kung kaya't napaka-imposible na magkaroon ito ng isang baboy damo. Pero sa halip na matakot kami sa baboy damo na baka habulin kami nito, ay kabaliktaran ang nangyari. Kami ang humabol sa baboy damo. At akmang babarilin na ito ni Dodoy ng tiksay na daladala niya, pero mabilis itong tumalon paakyat sa bangin sa taas ng ilog. Kung saan, napaka-imposible din kasi nga, hindi naman makakatalo ng pagkataas-taas ang mga baboy. Sinundan namin ito ng tingin at nakita naming lumabas sa damuhan ang isang matandang lalaki na sabi-sabi sa amin na isang aswang. Tinanong pa ito ni Nonoy ng, "Gaano kadalo? Gilalantaw mo karbo mo?" Na ang ibig pong sabihin sa Tagalog ay, "Anong ginagawa mo dyan, Lo? Tinitignan mo ba yung kalabaw mo?" Hindi sumagot ang matanda, bagkus ay nakatitig lang ito sa amin. Nagsalita naman si Jolet na, "Takutin mo ng iba, Lo. Huwag lang kami at baka ikaw pang matakot at madali namin." Sabay tawanan kaming magpipinsan. Naglakad na kami at lumusong sa tubig na kung saan bawat gilid nito ay may talahib. Hindi nga po ako natakot sa aswang na nakita namin pero natakot naman ako sa bawat dulo na pag-ilaw ko sa talahib ay may mga maliliit na ahas na nakapulupot at natutulog. Wala din silbi ang daladala kong stick na kawayan kasi nga pinigilan naman nila ako na hampasin ang mga ahas at baka daw pag-initan kami ng iba pang mga ahas. Pero bigla kaming napatalo ng dalawa ko pang pinsan na babae ng pagkakapa ng kapatid ko sa tubig para sana hulihin ng isda ay isang malaking sawa ang nakapanya na nasa tubig. Laking gulat namin at grabe ang kaba ng dibdib na nararamdaman naming tatlo. Pero yung mga lalaki naming kasama, grabe pa ang tawa nila at ginagawa pa ang aksyon ng pinsan namin na si Neneng. Iyak tawa kaming tatlo dahil sa nangyari. Nang medyo nakalayo na kami at medyo madami-dami na din ang aming huli. Siguro mga alauna na ng madaling araw yun. Malayo na kami sa lugar namin nun. Binaybay kasi namin ang ilog at malapit na kaming makarating sa bayan sa kakalakad namin. Ni hindi man lang kami nakakaramdam ng pagod kasi nga nag-e-enjoy kami sa ginagawa naming paghuli at paglimas o pagsibat sa mga isda. Gamit ang improvised rifle o tiksay kung tawagin sa Tagalog. Nung malapit na kami sa tulay na nagdudugtong sa bayan at sa isang barangay, ay may naririnig kaming tunog ng ik-ik pero habang papalapit kami sa tulay ay humihina na ang huni nito at hindi na ik-ik kundi tunog pato na ito na parang hindi namin maintindihan kung paghinga ba o ano. Yung tunog niya kasi ay parang sa katulad ng uwak na hindi namin maintindihan o mahirap ipaliwanag. Kaya nagmamadali kaming umakyat na sa bangin papuntang kalsada. Madali lang naman kaming nakaakyat kasi nga hindi naman mataas ang bangin. Kinakabahan na kaming mga babae pero
Yung pinsan kong si Jolet, sinilip niya yung ilalim ng tulay kung saan doon nagmumula ang mahina pero malalim na paghuni. At doon, sabi niya, may nakita siyang nakatuwad o nakalublob sa tubig na parang may nilalapa. Iilawan pa sana ni Anton ng flashlight pero mabilis ko siyang pinigilan at dali-dali na kaming umalis doon at naglakad na pauwi. At dahil nga, nanggaling kami sa tubig at nagkanda basa-basa na kami dahil sa ginawa naming pagkapa at panguhuli ng mga isda. Idagdag mo pa yung mga paglalaro namin kahit mga dalaga at binata na kami, ay nagmistulan kaming mga basang sisiw sa madaling araw na naglalakad sa kalsada. Medyo malayo ang bahay namin sa inakyatan namin na yun at siguro mga nasa higit 1 oras din kung lalakarin ng mabilisan. Pero sa mga kagaya namin na naglalakad na lang kung ano-ano pang mga pinagkakaabalahan ng aming mga kuryosidad ay kung ano-ano ang aming mga natutuklasan. Malamang aabutin kami ng 1.5 o 2 oras na paglalakad. Hanggang sa nakarating na kami sa isang maiksing lumang tulay na gawa lamang po sa kahoy. Ang tulay na ito ay malapit na sa crossing kung saan pag lumiko ka doon ay karugtong na yon ang aming barangay at malapit na ang aming bahay. Siguro mula sa crossing ay 30 minuto na lang na lakaran para makarating sa bahay namin. At yun na nga, doon na kami sa may tulay nang bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Tapos may naaaninag akong anino na sumasabay sa amin sa paglalakad. Isa itong matanda na lalaki o matangkad na lalaking nakasuot ng maong na jacket at meron siyang suot-suot na isang salakot. Pero nung nilingon ko kung saan nanggagaling ang anino ay wala namang tao. Nakaramdam ako ng kaba pero hindi ko nalang pinansin kasi nga madami naman kami at maiingay pa. Halos lapain na nga kami ng mga aso sa daan dahil sa ingay namin. Nung nakarating na kami sa crossing, ay bigla na lamang nawala yung lalaking nakikisabay sa amin sa paglalakad. At nakauwi naman kami ng ligtas nung gabing iyon. Hanggang ngayon, kapag nagkikita-kita kaming magpipinsan o di kaya kahit kaming magkakapatid lang ang mga magkakasama ng kumpleto, ay hindi pa rin po nawawala sa usapan namin ang mga pangyayaring iyon. Maaaring hindi ito nakakatakot pero yung sunod naming naranasan na magkakapatid at magpipinsan ay ang pangyayari na ayaw na naming maulit pang muli. At ito ay nangyari sa Tapas, Capiz. Sa ngayon, hanggang dito na lamang po muna. At isusulat o ibabahagi ko ulit ang kasunod kapag medyo maluwag na ang oras ko. Medyo abala po kasi ako sa trabaho at hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras. Lalong-lalo na po sa ating narrator na si Boss Giancarlo sa pagbabahagi nitong aking kwento at karanasan. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako po ito, si Timmy. Magandang umaga, tanghali, o gabi po sa lahat ng mga tagapakinig, taga-suporta at taga-subaybay na katulad ko dito sa Pinoy Creepy Tales Channel. Gayon din kay narrator Boss Giancarlo at sa lahat ng mga bumubuo nitong PCT. Nais ko po muna kayong pasalamatan sa walang sawang pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para po sa aming lahat. Ito po ang nagiging pampasaya ko at pampalipas ng oras o lungkot, lalo pa at malayo ako sa aking pamilya. Isa po akong OFW dito sa Riyadh. Nais ko lamang po magbahagi ng aking personal na karanasan na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pangyayari na hindi ko lubos akalaing mangyayari o aming mararanasan ng aking pamilya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Macnil.
Tubong Negros Occidental na nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh mahigit 2 taon na. Ako po ay 29 na taong gulang na ngayon, pero ang aking ibabahaging karanasan ay nangyari nung ako ay binata pa lamang. Ang bahay namin ay nasa isang liblib na lugar nung panahong iyon, at hindi ko na lamang tutukuyin ng eksaktong lugar para na din sa aming seguridad, at pati na din ang mga pangalan ay pinalitan o binago ko. 16 na taong gulang pa lamang ako noon, at kada linggo ay nakasanayan na namin ang magsimbang buong pamilya. 3 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa, habang yung panganay naming kapatid ay nagdadalang tao sa kanyang panganay na anak at 6 na buwang buntis na. Isang araw ng linggo ay umagang-umaga pa lamang ay mga nakagayak na kami at handa nang tumungo o maglakad sa aming munting simbahan. Masaya kami at puros kwentuhan ng aming ginagawa habang mga naglalakad, at nang makarating kami sa simbahan ay agad na din kaming pumasok at naghanap ng mga mauupuan. Nung nagsisimula na ang misa ay may napansin ako sa gilid kung nasaan yung parang tubig o holy water na ipinapahid natin para mag-sign of the cross. Pasensya na po, at hindi ko alam kung holy water nga ba yun o hindi. At nang mapalingon nga ako sa gawing iyon, ay may nakita akong isang madre na nakakulay itim ang kasuotan at nakatingin din sa amin, partikular na sa aking panganay na kapatid. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon dahil ang naisip ko ay baka pinagmamasdan lang nito ang umbok niyan tiyan. Ibinalik ko ulit ang aking paningin sa altar kung saan ay nagsisimula ng magsermon si Father, at nawala na ang atensyon ko sa madreng nakita ko kani-kanina lamang. Mabilis lang lumipas ang oras at natapos kaagad ang misa, at matapos makapagmano ay lumabas na kaagad kami. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong muli yung madre kung saan ko siya unang nasulyapan kanina. Pagkalabas namin ng simbahan ay dumiretso na kaagad kami ng uwi at mga naglalakad lamang. Exercise na din daw para kay ate at kay nanay yung ganun, at nagkukwentuhan lamang kami nang bigla kong mabanggit sa kanila na may bago palang madre sa aming simbahan. Dahil sa ngayon ko pa lamang yun nakita na ipinagtaka naman nila nanay dahil sa wala naman daw silang nabalitaan na may bagong madre o kung ano paman sa aming simbahan. Kasanggang dikit kasi ni nanay ang mga mother butler, kaya malalaman kaagad nito kung may bago bang balita o kung ano paman. Kaya labis ang pagtataka nila sa binanggit ko na iginiit ko pa nga na 2 beses ko itong nakita, kaya imposibleng na malikmata lamang ako. Sa pagkakatanda ko ay tipikal na Pilipina ang itsura nito na morena, hindi katangkaran, o yung tipong simpleng-simple lamang kumbaga. Sinabi naman nila ate sa akin na baka bumisita lang, kaya ipinagkibit balikat ko na lamang. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad na din kaming nagluto at sinimulang gawin ang mga gawaing bahay, at hindi na nga namin namalayan na mabilis lumipas ang oras at naggabi na kaagad. Sa aming lugar ay 8:00 pa lamang ay mga nakahiga na po ang mga tao. Kaya pagkatapos naming maghapunan ay nagsihiga na kami. Ako at yung bunso kong kapatid ay sa sala naglalatag ng higaan, habang sa 2 kwarto naman ay ang aking mga magulang, at sa isa pa ay si ate. Siya nga po pala, ang asawa ni ate ay nasa Maynila nagtatrabaho noong mga panahong iyon bilang isang supervisor sa isang pabrika na pagawaan ng sikat na mga chicherya na ibinebenta sa lahat ng mga tindahan, groceries, palengke at mga mall. Mabalik po tayo sa kwento. Pasado 8:00 ay nakahiga na kaming lahat at patay na din ang ilaw sa aming bahay.
Ako ay nagpapaantok at nakapikit na pero gising na gising pa din ang aking diwa. Kasalukuyan akong nagbibilang ng tupa at nag-iisip ng mga kung ano-ano para antukin. Nang may maulinigan akong isang huni ng hayop na sa tanang buhay ko, ay noon ko pa lamang narinig o napakinggan. Una ay napakalakas nito hanggang sa pahina na ng pahina ang tunog, pero ang nakapagtataka ay kung kailang humina ang huni nito, ay yung tipo naman na parang rinig na rinig ko yun, o yung tipo ba na parang nakadikit na mismo ito sa tainga mo. Hindi ko alam, pero bigla akong napadilat ng aking mga mata at nagsimula na din akong kilabutan ng mga oras na yun. Pagkatingin ko sa aking kapatid ay nakadilat din ito at nakatingin sa akin na mahahalata mo sa kanyang muka ang labis na takot. Hanggang sa yung huni ay sinabayan din ng isang amoy na sobrang nakakasulasok, o yung tipong nakakasuka na hindi ko maipaliwanag kung bulok ba na karne, patay na daga, dumi ng hayop o kung ano. Pero ang alam ko lang ay sobrang baho talaga na kulang na lang ay isuka mo yung mga kinain mo sa buong araw. Hindi kami kumikilos ng kapatid ko na si Moko nang bigla naming marinig na dahan-dahang bumubukas ang pintuan nila tatay. Kahit hindi ko lingunin, ay alam kong pinto nila yun dahil sa kabisado ko na ang tunog na nililikha ng kanilang pintuan kapag binubuksan o isinasara ito. Hanggang sa may kumalapit sa amin at nakita ko si tatay na nakasenyas na huwag kaming maingay at may itinuro ito sa pintuan namin kung saan ay yung entrada mismo ng aming bahay. Sinundan ko ang itinuro ni tatay at sa siwang ng aming pintuan ay may nakita akong aninon na para bang may nakatayo sa likod ng aming pinto, pero sa isang iglap lang ay bigla nitong kinatok ng pagkalakas-lakas ang aming pinto ng 3 beses, dahilan upang mapalundag kami ng kapatid ko sa aming pagkakahiga. Matapos nun ay biglang lumabas si ate sa kanyang kwarto na agad namang hinila ni nanay sa gitna ng aming sala at may ibinulong dito na kung ano. Pagkalabas ni ate ay bigla namang nagligalig yung kung ano o kung sinong nasa labas ng aming bahay at biglang umungol ng sobrang nakakatakot na hindi ko matukoy kung tunog ba yun ng isang mabangis na hayop o kung mula sa isang tao. At sa isang iglap lang ay bigla naman kaming nakarinig na may tumatakbo papaikot sa aming bahay dahil sa dinig na dinig namin yung yabag ng lupa at mga bato na natatapakan nito. Yung atmosfera ng buong paligid ay biglang nag-iba na hindi ko matukoy kung ang nararamdaman ko ba ay takot, kaba, pagkalito o kung ano. At bigla namang napasigaw si ate at nanay dahil sa yung pintuan naman sa may kusina namin ang biglang lumagabog ng pagkalakas-lakas, kasabay ng pagkatok ng 3 beses muli na para bang gusto na nitong wasakin yun at pumasok sa loob ng aming bahay. Dito na hindi nakapagpigil ng galit si tatay at napasigaw at nagmura sa kung sino o anong nilalang man ang nananakot sa amin nung gabing yun. Yung boses si tatay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na galit at puot. Alam ko kung sino ka. Huwag mong hintayin labasin kita dyan dahil hindi kita uurungan. Kaya kong ubusin ang lahi mo. Dahil sa sinabing yun ni tatay, ay tila ba mas lalo pang nagalit yung nasa labas ng aming bahay dahil sa pag-atungal nito ng sobrang nakakakilabot. Dito ay kumuha na si tatay ng gulok na nasa ilalim ng aming lababo na pangdepensa namin kung sakali man na may manloob sa amin na masasamang loob. Pagkakuha ni tatay sa kanyang gulok, ay hinasa niya ito at bigla namang tumangis yung nasa labas ng aming bahay na tila ba nasasaktan sa tunog na nililikha niyon. Hanggang sa
Bigla kaming nakarinig ng mga bato na nagbabagsakan sa aming bubungan at sa paligid pa ng aming bahay na naging sanhi para umalis yung nilalang na nasa labas dahil sa rinig namin ang mabilis na pagtakbo nito. At ilang sandali lang ang lumipas ay nakarinig kami ng mga boses ng mga tao na tila ba papalapit sa aming bahay, na sa pagkakarinig ko ay ang mga kapitbahay namin. Kakalayo po ang agwat ng mga bahay dito kaya marahil ay hindi kaagad kami narinig ng mga ito. Pagkadako ay napag-alaman namin na bago pa lamang magtakip silim ay may nakita silang palakad-lakad na isang babae sa harapan ng aming bahay. Hindi nila binigyan pansin o hindi sila nagkaroon ng kutob na masama na ito pala ang umpisa ng kababalaghan at katatakutang sinapit namin na naturang gabing iyon. Ang nakakakilabot pa ay nakapangmadre daw ang babae at hindi lamang isa sa mga kapitbahay namin ang nakakita dito kundi marami sila. Na yung sa pantahan nila ay baka nagbabahay-bahay lamang ito dahil sa wala namang kakaiba dito. Kinaumagahan ay nilinis namin ang mga nagtataasang talahib sa katabing bakanting lote ng aming bahay. At dito namin nakita ang damit na pangmadring maayos na nakatupi na mahahalata mo talagang sinadyang hubarin o alisin. Kaya mas lalong lumakas ang kutob namin na ang nakita kong madre at ng aming mga kapitbahay ay yung aswang na gumambala sa amin. Dahil po sa medyo may kahabaan na ang kwento kong ito, ay dito ko na lamang po muna ito tatapusin. At sa susunod po ay ibabahagi ko sa inyo ang mga kasunod na nangyari sa aming pamilya. Hanggang dito na lamang po at mag-iingat tayong palagi hindi lamang sa mga multo, engkanto, kapre, tikbalang, aswang, kundi maging sa pandemyang patuloy pa ding nananalanta sa ating lahat, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Madse mula sa Makati City. Nais ko lamang pong ibahagi yung mga karanasan ko o yung spiritual battles ko sa mga nilalang na kinatatakutan natin, at ito ay ang mga demonyo. I'm a Christian by faith, and declaring that you have faith in Jesus Christ is the same as declaring war against demons and evil spirits. At habang palalim po ng palalim yung paniniwala natin kay Jesus Christ, ay patuloy rin ang pag-level up ng mga sandata ng kaaway laban sa iyo. Una, ibabahagi ko po yung pinaka-nakakatakot kong karanasan sa sleep paralysis at umpisahan na po natin itong aking kwento. Mag-isa lamang po ako sa kwarto at hindi ako natutulog nang nakapatay ang ilaw. Nung bata ako, takot ako sa dilim pero nung lumaki na ako, syempre, kaya ko nang i-overcome yung takot. Pero nakasanayan ko nang matulog nang nakabukas yung ilaw. Nagising ako isang gabi, hindi ko maigalaw yung buong katawan ko. Sobrang bigat sa pakiramdam at binabalot na ako ng takot. As in, legit na takot. Yung pakiramdam na pwede na akong mamatay kahit anumang oras. Nakatagilid yung posisyon ko at nakaharap ako sa dingding. Nakikita ko yung dalawa kong braso. Matapos siguro yung mga 30 segundo na paralyzed ako. Nakita ko yung mga braso ko na unti-unting naaagnas hanggang sa nangingitim at lumulubog na. Tapos may nagfa-flash na mga letter sa harap ko na hindi ko naman maintindihan.
tipong pinaghalong Chinese calligraphy at Arabian letters. At kasabay ng pag-flash ng mga letters ay may entity na nagsasalita sa tapat ng tainga ko at hindi mahina. Napakalakas at garalgal yung boses. Parang yung boses ng mga napoposes ng demonyo sa pelikula o yung recordings ng mga paring nag-e-exorcist. Nararamdaman ko yung hininga niya na tumatama sa tainga ko habang sinisigawan niya ako. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya at iba yung lengguwahe. Pero sigurado kong masama yung ibig sabihin nun. At sigurado din po akong demonyo yung naririnig ko. Sobrang takot na ako at wala akong pagpipilian kundi ang magdasal. Sabi ko, "In Jesus' name, I cast you back to the pits of hell where you came from." Patapos lang ng ilang sandali ay bigla akong nagising. Hingal na hingal ako at sobrang pagod na pagod. Pero praise God pa rin dahil iniligtas niya ako through Jesus' mighty name. Ito pa po ang isa kong karanasan. New Year's Eve ito. Hindi ako mapalagay at nararamdaman ko na parang gusto kong gawin yung mga karanasan na o yung ginagawa ng mga simpleng binata na katulad ko. Siguro po ay alam nyo naman kung ano yung ibig kong sabihin. Sobrang lakas ng urge ko that night, pero instead, pumunta ako sa kwarto ng mga kapatid ko para makipagbanding at mawala sa isip ko yung ganong isipin. Tapos nakaramdam ako ng antok at nakatulog ako. Yung posisyon namin sa kama ay mula sa kaliwa pa kanan. Yung kapatid kong mga bata, tapos yung dalawang teenager at ako. Bigla akong may narinig na kakaibang ingay. Parang tunog ng electric fan na malaki. Tapos narealize ko, hindi na ako makagalaw. Sa kabilang dulo ng kama, sa tabi ng mga kapatid kong bata, naramdaman ko na nandun yung evil spirit. Naaaninag ko siya. Nakahubad siya at malaki yung tiyan. Nararamdaman ko din yung kakaiba at yung mali siya sa kanya. Ang sinabi ko dito, "Hindi ka dapat nandito. Wala kang lugar dito. Umalis ka dito." Paulit-ulit kong sinasabi yun. Pero napahinto ako nung nakita ko yung isang kapatid kong teenager na lumulutang yung paa. Hanggang sa buong katawan niya na yung nakalutang at yung ulo niya na lang yung nakalapat sa may kama. Nakalutang siya pati warik. Sa panaginip ko, lahat ng kapatid ko ay tulog. Nagalit ako at siniguan ko yung evil spirit. Ang sabi ko, "Wala kang lugar dito sa bahay. Lumayas ka!" Tapos nagalit rin siya sa akin. Ramdam na ramdam kong handa siyang patayin o gawan ako ng masama anumang oras. At nung nagsalita siya, kinilabutan ako kasi ginaya niya yung boses ng pastor namin. At ang sabi nito sa akin, "Alam mong ayaw kong ginagawa mo yan, di ba?" Alam ko kung ano yung ibig niyang sabihin. Ang sinasabi niya na ayaw niyang pinipigilan ko yung tukso o yung makamundong pagnanasa ko. Di ba, natatandaan nyo, bago ako matulog, sinabi ko na gusto kong gumawa ng isang makamundong pagnanasa. He enjoys it kapag natitisod ako, katulad ng ginagawa ng mga kabataang lalaki o kaya yung panonood ng pornografiya. And at that time, I know what he is. He's an evil spirit of lust. I was ready to rebuke him pero biglang pumatong sa akin yung demon. Sobrang bigat at sobrang laki niya. At opo, magka-lips to lips kami at ramdam na ramdam ko yung dila niya. Nilalak yung dila ko para hindi ko masabi yung word na Jesus. Yun kasi yung word na kinatatakutan nila at sigurado ko kapag narinig nila yun ay manginginig na sila. Naiiyak na ako at maliban sa takot ay diring-diri ako. Nawawalan na rin ako ng pag-asa.
Hindi ko sila maitaboy dahil sobrang lakas ng evil spirit. I was literally tongue-tied. Sabi ko na lang sa isip ko, Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Hindi ko po kaya to. Then suddenly, may nakapa akong parang maliit na bilog sa dalawang kamay ko. Parang nagaraya yung texture. Yung snack na may mani sa loob. Siguro, alam nyo naman po yung tinutukoy ko. Sinubukan ko tong putukin at nung pinutok ko yung dalawang bilog, ay bigla akong nagising. Pagdilat ko ng mga mata ko, lahat ng kapatid ko ay nakatingin sa akin, tapos ang tahimik nila. Hindi rin ako nagsasalita pagkagising ko. Pumunta na lang akong kusina at kumain ng handa. Grabe yung lakas ng evil spirit. Pero kahit ganun, mas grabe yung redeeming power ng Lord. Marami pa po akong sleep paralysis na naranasan, pero yan dalawang yun yung hindi ko makakalimutan. At yung susunod ko pong ikukwento ay nangyari din sa totoong buhay, hindi lang sa panaginip. Nag-overnight kaming barkada sa bahay ng isa naming kaibigan sa Malolos. Tapos madaling araw, nagising ako. Hindi ko na matandaan kung anong oras. Lahat sila tulog na. Nagbanyo ako at medyo nabother ako kasi sira yung doorknob ng banyo. Hindi siya sumasara. Pero sabi ko, okay lang. Wala naman kasing gising noong mga oras na yun. Katapat ng pinto yung bowl. Nakaupo ako at nakatulala lang. Pero, nung mga lumipas lang yung ilang sandali, biglang sumara yung doorknob. Yung parang may nanghila sa kabilang side. Binuksan ko kagad at baka kasi pinagtitripan ako ng mga kabarkada ko. Pero walang tao. Lahat sila nasa kwarto at tahimik pa rin yung buong bahay. Nagdasal ako, hindi mild prayer. As in prayer with authority. Nagpapalayas ako ng demonyo in Jesus' name. Then eventually, may narinig akong tunog sa labas ng banyo na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tiles yung lapag ng bahay. Yung tunog po ay parang nagkakrank na ewan. Tunog ng malaking bakal o machine na nagkikiskisan. Tipong ganun. Tuloy pa rin ako sa pagdadasal ko. Habang pa-intense yung prayer ko, palakas rin ng palakas yung ingay sa ilalim ng tiles. Tapos, sa isang iglap lang, biglang pumutok yung tiles. As in, mga 3 tiles siguro yung natanggal. Nagising silang lahat. Gulat na gulat at takang-taka. Nung inayos nila yung tiles, sabi nila ang init daw. Gabi naman at malamig-lamig pa yung klima. Hindi na lamang po ako nagsalita at baka pabayaran pa nila sa akin yung pagpapagawa ng tiles. Pero guys, delikado nga palang magpalayas ng demon lalo na sa lugar na hindi ka naman pamilyar. Siguro, dapat na-realize ko yung consequences at that time bago ako magpalayas ng masasamang elemento. Hindi na sana nasira yung lapag ng kaibigan namin. Pasensya na kung napapakinggan mo ito ngayon. At ang huling ibabahagi ko ay yung nung nasa simbahan kami at yung isa kong churchmate ay may naibahagi sa akin. Hindi daw siya palaging makatulog at sobrang bigat daw ng pakiramdam niya. Hindi niya alam kung bakit. So nagdesisyon kami na magdasal para sa kanyang ikatatahimik. Then habang pinagdadasal ko siya, the Holy Spirit is leading me to pray for rebuke. So go with the flow lang ako sa pagdadasal. And suddenly, habang nakapikit ako, nagkaroon ako ng vision ng isang evil spirit na lalaki. Nakasuot siya ng parang puting polo barong tapos empty o wala yung mga mata niya. As in, itim lang yung halo sa mata pero ramdam na ramdam ko yung galit niya. Nagtataka ako kung bakit may ganun. Kasi initially, we're just praying for good health. But then,
I decided to verbalize what I see. Sabi ko, yung lalaking nakaputi at walang mata na kasama namin dito ngayon, pinapalayas kita sa ngalan ni Jesus. Tapos, nag-hysterical yung ka-churchmate ko. Ang sabi niya, Kuya! Kuya! Hala, nakikita mo rin yung lalaki? Umiiyak siya na nagpapanik. Pero eventually, inacknowledge namin kung gaano ka-powerful si Lord at kung gaano kalakas yung pagmamahal niya. Then, nawala yung takot namin at nawala rin yung evil spirit. Kumanta kami ng mga worship songs at sobrang gaan sa pakiramdam pagkatapos nun. Ayun lamang po at nais ko lamang din pong ipaalam sa lahat na ang mga evil spirit ay totoo pero mas radical pa rin si Jesus Christ o ang Diyos na may gawa ng lahat. Mas higit yung pagmamahal niya sa atin kaysa sa kahit anong takot na nararamdaman natin. True love conquers fear. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Madse ng Makati City. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Jam. At dahil po sa nagkaroon tayo ng ECQ nitong mga nakaraang buwan, ay naging banding na namin ang magkwentuhan tungkol sa mga creepy experiences at yung mga katatakutan ng aming pamilya. Ibabahagi ko na lamang din po dito. Kwento ito ni Lola sa aming magpipinsan tungkol sa karanasan ng kaibigan niyang si Dolores. Matapang na babae raw si Dolores hanggang sa nagkaroon siya ng karanasan sa kondenado. Hindi na maalala ni Lola yung lugar pero sa taong 1978 daw ito nangyari. 11:00 na ng gabi ay wala pa sa bahay ang asawa ni Dolores kaya napagpasyahan niya na sunduin ang asawa. Malayo ang pinuntahan niya at nang makarating sa pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa ay tinanong niya ang mga natira nitong kasamahan kung nasaan ang asawa niya. Ang sabi, nakaalis na daw. Nagkasalisi pala sila. At dahil kapos sa pamasahe at bihira din ng mga dumadaang sasakyan, ay nilakad lang ni Dolores ang mahabang highway. Sementadong daan na walang makikitang kabahayan dahil palayan ang magkabilang gilid. Noon pa man daw, ay bali-balita na sa lugar nila na may nagkukondenar doon. Pero dahil sa matapang na babae nga po si Dolores, to see is to believe ang kanyang tema. At nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad papauwi sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na ng daan si Dolores nang makarinig siya ng tunog ng kadena na kumakalansing. Tumingin muna siya sa paligid pero wala naman siyang nakita. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad at narinig na naman niya ang tunog ng kadena. At mas lalong lumalapit yung tunog niyon. Dahil madilim ang paligid at wala siyang gaanong matanaw, kaya ang ginawa niya ay dumapa siya sa gilid ng kalsada na may mababaw na hukay, gawa ng ito ay binuldoser para gawing kanal. Pagkadapa niya, ay natanaw niya ang kondenado. Sabi ni Lola, kapag madilim daw, mas madaling makita kapag may tao sa malayo kapag dumapa. Ang kondenado daw po ay kaluluwa na kinadenahan sa paa at kamay. Paekis daw po ang pagkakalagay ng kadena. Yung isang kadena nakatali sa kanang kamay hanggang sa kaliwang paa. Ganon din sa kabilang kamay at paa. Nakatingala raw po ito at sabi-sabi na kaya daw ito nakatingala para hindi ito maawa sa mabibiktima nito. Kaya hindi nakakakita ang kondenado pero malakas ang pandinig nito. Habang nakadapa sa gilid ng kalsada,
Nakikita ni Dolores ang kondenado na naglalakad papalapit. Sa nakita ni Dolores, kada hakbang daw ng kondenado ay kasabay ang paghawi nito ng kadenang nakatali sa kamay at paa nito. Paekis daw ang style ng paghawi nito sa kadena. At pigil na pigil si Dolores sa kanyang paghinga na kung maaari ay ayaw niya daw huminga kasi baka marinig ng nagkukondenar. Halos umiyak at mahimatay na siya sa labis na takot. Nang makalagpas na ang kondenado sa kanya, sinigurado muna ni Dolores na 20 dipa na ang layo nito sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Dolores at kumaripas ng takbo. Pagkatakbo ni Dolores ay siya namang pagpihit ng katawan ng kondenado dahil narinig nito ang yapak ng mga paa niya. Halos madapa-dapa na sa kakatakbo si Dolores at habang tumatakbo ay palingon-lingon din si Dolores sa kondenar at nakita niya na kasabay sa pagtakbo nito ay ang bilis ng paghawi nito sa kadena. Habang tumatakbo ay nagsisisigaw na siya ng tulong o saklolo. Kaya malayo pa lamang ay nagising at nabosesa na siya ng kanyang anak at asawa. Halos tibagin na ni Dolores ang kanilang pinto at sa kabutihang palad ay nakapasok siya agad sa kanilang bahay bago pa tuluyang maabutan ng kondenado. Matapang na babae si Dolores pero kapag naaalala niya at naikukwento ang karanasan niya sa kondenado ay nanginginig pa rin siya sa labis na takot. Hindi raw po nakakapasok sa bahay ang kondenado kasi sa kalsada lamang sila. Pabalik-balik na naglalakad sa gabi. Sabi, kapag daw nahawi ng kadena ng kondenado ang isang tao, siya na ang papalit dito. At sa nangyari naman kay Dolores, kung naabutan siya nito, ay papatayin siya nito sa sakal at siya naman ang magkukondenar. Kaya mahirap gabihin sa daan lalo na kapag wala kang alam tungkol sa kwento ng isang lugar. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig from Jams. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Maclen. Itong kwento na to ay hango sa totoong buhay ng ama ng sister-in-law ko. Rest in peace sa'yo, Uncle. At sana po ay hayaan nyo akong ikwento o ibahagi ang karanasan nyo. Nangyari ito sa Agay-aya ng Gingoog City. Ang bida natin ay tawagin natin sa pangalang Bay. Nakatira siya malapit sa dagat na kung tawagin ay Daplin Baybay. Itong si Bay ay napakatapang nitong tao at marunong sa martial arts. Dati ay hindi siya naniniwala tungkol sa mga aswang, lalong-lalo na sa sinasabing manlalayog sa kanilang lugar. Sinasabi niya na sa tagal na niyang paninilbihan bilang isang barangay pulis ay ni isa, wala pa raw siyang naengkwentro na aswang kahit saan pa siya magpunta. Dati sa kanilang lugar, talamak na ang nakawan at reklamo lalo na ng mga may-ari ng nyog, gangwar at kung ano-ano pa. Kaya sabi ni Bay, naniniwala lang siya sa masasamang tao pero hindi sa mga aswang. Kapag siya'y nagdo-duty, lagi siyang naka-uniforme, nakasinturon at dala-dala ang kanyang flashlight. Kapag siya'y nakikipag-inuman at nalalasing, hindi ito nagpapaiwan kahit saan. Ugali niya ang umuwi ng bahay mapaaraw man o umulan. Ayaw niya yung natutulog kahit saan o kahit na kaninong bahay. Uuwi at uuwi daw talaga yan. Sa lugar ni Bay ay merong isang bahay na pinaniniwalaan na kung saan nakatira ang manlalayog.
Pasensya na po at napahaba ang intro ko, pero sana po ay naintindihan ninyo. Ito po ang kwento. Isang araw, nakipag-inuman si Bay sa katropa niya sa kabilang lugar. Lagi siyang dumadaan sa may shortcut na kung tawagin ay Kanipaan Shortcut. Tatawid siya ng Kanipaan papuntang kabila. Pwede daw sa kalsada pero yun nga lang ay matagal at mahaba. Maliwanag nun ang buwan, tahimik ang paligid, at maaliwalas ang dagat. Halos gabi-gabi siyang dumadaan dito at wala daw taong nagtatangkang tumambay sa lugar na to. Kasi sobrang nakakatakot lalo na sa parte na maliit yung tulay kung saan madalas nag-aabang ang manlalayog. Habang nakikipag-inuman, sinabihan siya ng kumpare niya na bukas na lamang siya umuwi at sa bahay na lang siya matulog. Pero sa kagustuhan ni Bay na umuwi dahil maliliit pa yung kanyang mga bata, ay nagpupumilit pa rin siya na umuwi. Nang matapos ang inuman, ay nagpaalam na siya at umuwi na. Lasing siya at wala siyang kasama. Ngayon ay dumaan na naman siya sa Kanipaan. Sa bandang unahan ay may tulay. Sa dulo ng tulay ay may nakaupo na mahaba ang buhok. Inilawan niya ng flashlight at kala niya dumudumi lang. Sabi niya, bakit naman dito pa to dumudumi? Pagkatapos nun, pinatay niya ang flashlight at hinintay niya itong matapos. Naaninag niya na babae ito dahil maliwanag ang buwan. Pero nagtaka siya kasi hindi pa rin umaalis at nakaupo pa rin ito doon. Sabi naman niya na baka may kasama to o baka magnanakaw ng nyog. Kaya tumuloy na siya sa paglalakad. Nang malapitan at saka niya ito tinanong, Ineng, ginagawa mo dito? Anong oras na? Ba't andito ka pa? Pero hindi umiimik ang babae. Maganda daw yung babae at kita sa kanyang labi at ilong pero nakatakip ang buhok nito sa pisngi niya. Hindi ito makatingin ng derechahan. Kaya inisip naman ni Bay na baka naglayas lang o kaya may problema. Biglang tumayo ang babae at sabi ni Bay, "Tara, atid na kita." Pero nagulat siya sa nakita niya nang tumayo ang buhok ng babae. Umatras si Bay at nagulat. Isip niya, baka iyon na yung manlalayog. Wala siyang dalang kutsilyo o batuta kaya ang ginawa niya ay agad niyang hinablot ang sinturon ng pantalon para gawing pamalo. Para daw silang aso't pusa. Ang manlalayog ang aso at si Bay daw ang pusa. Pag-aakma ang manlalayog at saka hahampas siya ng sinturon. Hindi daw makaatake ng maayos ang babae dahil binubulag niya ang mata gamit ang flashlight niya. Nawala bigla ang kalasingan ni Bay at focus lang daw siya sa pag-atake niya. Tumagal ng halos kalahating oras ang face-to-face nila. Nakarami siya ng hampas at saka umalis ang manlalayog pero hindi na niya hinabol kasi hirap siyang habulin at umiikot pa daw ang paningin niya. Tansya niya, tumatama daw ang bakal ng sinturon sa ulo ng babae. Sabi niya, ngayon, tumakbo na si Bay papauwi sa kanilang bahay. At pagdating niya ng bahay, nagulat ang asawa niya at kinuwento niya dito ang buong nangyari. Nagkagulo ngayon sa bahay at nagising ang sister-in-law ko. Ngayon ay pumunta sila sa pinsan nila para manghingi ng tulong. Ang payo sa kanya ay huwag siyang matulog kasi babalikan daw siya ng manlalayog at papasukin siya sa bahay habang natutulog. Kapag hindi pa sumisikat ang araw at hindi pa rin nakakabisita ang manlalayog, dapat si Bay daw mismo ang pupunta doon sa bahay ng manlalayog ng mag-isa lamang at papasok siya sa loob ng bahay at siya daw ang dapat tatapos nito. Kapag hindi nakapunta si Bay sa bahay ng manlalayog at saka sumikat na ang araw, ay gagaling daw ang manlalayog na iyon. Ngayon,
Naghihintay sila na dumating ang manlalayog. Kaso mag-aalas 4 na. Palapit na at lalabas na ang araw. Pero wala pa rin ang manlalayog. Noon ay pinuntahan na ni Bay ang manlalayog sa bahay nito. Diretso siya sa tinuro na bahay. Pasok sa loob, diretso sa kwarto. At pagtingin niya, andun sa kama, nakalubog ang matanda. At sigurado daw siya na yun ang manlalayog kasi maraming pasa ang nakikita sa katawan niya na marka ng isang sinturon. Wag lang daw siyang lalapit sa matanda na hindi siya maaabot o mahahawakan ito, kundi kapag naabot daw siya at nahawakan, siya daw o si Bay ang mamamatay. Pag hindi naman siya naabot at pagsikat ng araw, ay ang matanda ang mamamatay. Basta andyan lang si Bay nakatingin, tingnan lang daw niyang matanda at kusa daw itong mamamatay pagsikat ng araw. Ang ending, pagsikat ng araw ay hindi namatay ang matanda kasi madilim pa lang ay agad lang umalis si Bay at umuwi sa kanilang bahay kasi alam niyang mamamatay ang matanda. Kaso naawa siya dito kaya umalis na siya agad. Kinabukasan ay wala na sa bahay ang matanda, kaso nga lang ay hindi lang pala siya ang manlalayog doon sa lugar nila. May iba pa po akong kwento na ibabahagi pero magulo po akong magkwento. Baka hindi nyo magustuhan. Kaya huli na ito. Ngayon, idudugtong ko na lamang to kasi maikli lang naman. Ito naman po ay kwento ng pinsan ko na nakaengkwentro din ng isang manlalayog. Matatawa yun kapag narinig niya ito kasi nandito siya mismo sa kwentong ito. Ito ay katulad lamang din sa lugar ni Bay. Nangyari ito after mga 20 years pagkatapos ng pagkamatay ni Bay. So ganito yun. Etong pinsan ko, binata pa siya nang mangyari ito. Dalawa silang magkababata at lagi silang magkasama at kasama niya rin sa pangyayari na to. Itong dalawa na to ay paglalahib ng tuba ang pagkakakitaan nila. Yung tuba po kasi lahiban sa umaga at saka lahiban sa hapon. Lagi silang magkasama pag naglalahib sila. Siya dito tapos ang kasama niya naman ay dun sa kabila. Isang araw, hindi sila nakapaglahib sa hapon. Ewan ko lang po kung anong dahilan kung bakit hindi nila yon nagawa nung hapon. Kaya naman, napagpasyahan nila na sa gabi na lang nila lahiban ang mga tuba. Pagsapit ng gabi, ay napakatahimik ng lugar at maliwanag ang buwan. Umakyat na sila, tag-iisa sila ng nyug kabilaan. Nasa taas sila at nag-uusap. Kahit malayo, rinig nila ang isa't isa kasi umaalingaw-ngaw ang mga boses nila. Etong pinsan ko, tawagin natin na si Neg, at nagbiro siya sa kasama niya na si Jay. Sabi niya, may tao daw siyang nakikita sa baba ni Jay kahit nawala. Sabi niya, "Hoy Jay, may tao sa baba mo, hinihintay ka." Biruan nila, tawanan. Hindi akalain ni Neg na magkakatotoo yung sinabi niya. Kaso nga lang, ang tao ay nasa ilalim ng puno niya. Ang unang nakakita ay si Jay. Rumesbak sa pagsabi si Jay at ang sabi nito, "Hoy Neg, yung tao, lumipat yan sa puno mo." Pero pagdungaw ni Neg, nasa baba nga ang naturang tao. May sinabi si Neg sa tao na parang biro ata yun. Tapos, itong tao na to ay bigla daw kumalat ang buhok na parang payong at saka lumutang-lutang papunta sa taas patungo kay Neg. Hindi na daw gumamit ng paa at kamay ang tao pag-akyat at lumutang lamang daw papunta sa kanya papaitaas. Sa sobrang takot ng pinsan ko ay bigla siyang napatalon mula sa taas. Buti na lamang daw at hindi nabali ang kanyang mga paa. Mataas daw ang puno na tinalunan niya. Pati yung partner niya sa kabila, mabilis daw nakababa at nagtakbuhan sila at nagkahiwalay sila ng daan.
Pagkadating ng kinabukasan, nagkita agad sila at nag-usap tungkol sa nangyari. At tawanan sila habang nagkukwento sila pero biglang natahimik si Neg at nagalit kasi paano daw kung nabali yung paa niya nung pagtalon niya. Gusto niya raw na makita ang tao at pagbayaran ng gumawa sa kanya ng ganun. Napagdesisyonan nila na babalik sila at taabangan ang tao na gumawa doon. Alam nila na aswang yon kasi kapag normal na tao daw ay hindi kayang gawin ang ganong klase ng mga bagay. Yun na nga't ganong oras pa rin. Nagdala sila ng tigda-2 sanggot kada isa sa kanila. Ngayon ay bumalik sila doon sa kaparehong lugar kung saan nakita nila ang manlalayog. Naghintay sila ng ilang oras hanggang sa nagpakita daw ito. Inikutan sila ng manlalayog. Tumatakbo ito na paikot-ikot lang. At habang yung pinsan ko at yung kasama niya ay magkatalikuran at hawak ang kanilang mga sanggot. Nang aakma itong susugod, hinataw ni Neg ng sanggot niya pero nakailag. Nang napansin sila na may sanggot silang dala ay agad tumakbo ang manlalayog papaalis. Hinabol nila ang pinsan ko at malakas tumakbo ang pinsan ko kasi sanay siya sa pag-akyat ng niyog at saka lagi siyang tumatakbo sa buhanginan. Nang makorner nila ay lumuhod ang manlalayog at nagmakaawa. Muntik na raw niya na masanggot ang leeg pero lumuhod daw ito at tinaas ang kamay at saka nang hingi ng patawad. Kapitbahay lang daw nila ang manlalayog. Sinabihan nila ang manlalayog na bakit kapitbahay pa niya ang binibiktima niya. Nagmamakaawa ang manlalayog at nangako na bigyan sila ng pera at nangako na hindi na niya uulitin at nakiusap siya na huwag siyang paslangin o saktan at huwag ipagsabi sa mga tao ang tungkol sa kanya pati sa nangyayari sa kanila. Pinatawad siya ni pinsan at nagkasundo sila ng manlalayog pero hindi magawa ni pinsan na isikreto ang kwento niya. Habang nagkukwento siya ay mahina lang ang boses niya na halos bulong na lang ang kalakasan. At sinabi niya na wag ko raw ipagsasabi ng kahit kanino pero para sa akin, pwede na yata itong ibahagi kasi matagal-tagal na naman nangyari iyon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. From Maclen. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!